Mr. Silent Channel. Kabanata 161 hanggang 165. Antas ng Seguridad. 0161. Itinaas ni Wang Zi ang kanyang kamay at iminuwestre ang isang grupo ng mga gwardya ng espesyal na puwersa na sumunod sa likuran. Lumabas tayong lahat ng mga bilanggo na ito ay nakakulong sa Dragon Pavilion, na ito. Not to mention na marunong siyang umorder ng ancient martial arts, kahit may missile siya sa katawan. Kung hindi mo kami madadala, bakit ka pa nagbabantay sa loob? Tumanggaw din si Tan Jiang, senyales sa kanyang mga kasamang guard, labas din kayong lahat, ang interogasyon ngayon ay nangangailangan ng mas maraming confidential hanggat maaari. Mahigit 100 ng espesyal na puwersa, at ilang elite na gwardya, ang agad na sumaludo at tumakbo palabas. Tinapik ni Ye Fan ang binti ni Erlang, tiningnan ang 10 layer ng transparent na salamin na kasing solid ng isang bato, at sinabing, ito pala ay tinatawag na Dragon Pavilion, pero ang pangalan ay Wenya. Ang mga bilanggo sa pavilion, kahit na sila ang mga magnanakaw ni Jiang Yang at ang mga bayani ng mundo, walang makakatakas sa kanila, mas mabuting manatili kang kalmado at huwag maging palpak, kung hindi, maaari ka naming direktang ikulong hanggang sa kamatayan. Sabi ni Zhao Chanshuan na may masamang ngiti. Kinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, talaga. Parang kakaiba. Haha. Ngumiti si Commander Wang Zi at sinabi sa malakas na boses, Ye Fan, hindi mo kailangang masyadong kabahan. Dinala ka namin dito ngayon para linawin muna ang ilang issue. Kung wala kang kasalanan, natural na hindi ako magkakamali. Oh, bahagyang ngumiti si Ye Fan, ano ang problema? Kinuha ni Tan Jiang ang dokumento sa kanyang kamay at sinabing, pagkatapos ng investigasyon ng aming subordinate unit ng Dragon Soul, Dragon Teeth Second Team, ang B-level underground na organisasyon sa Pilipinas, lihim na nakipag-ugnayan sa iyo ang Monkey Eagle. 2 tao ang inaresto namin kahapon. Isang miyembro ng Monkey Eagle na muling sumubok na pumasok sa Huahai, pagkatapos ng interogasyon, ibinunyag nila na mayroon kang lihim na pinangalan ng Ankh. Sumimangot si Ye Fan, talagang immortal ang grupong ito ng mga Monkey Eagles. Gusto ko pang sumama, sa oras na ito ay napakaikli ng pagitan, kakaiba ang hindi mahuli. Gayunpaman, ang sekreto ni Ankh ay talagang masyadong mapang-akit, at naiintindihan na gawing hindi makatwiran ang grupong ito ng mga bounty hunters. Ye Fan, ikaw ang bounty hunter na pumatay sa 3 unggoy na agila. Nasuri na natin ito sa unang koponan. Sa pagkakataong ito dahil sa Ankh, nagpadala rin ng mga tao ang unggoy na agila. Para makalusot sa Huahai. Alam mo ba, dahil sa iyo, nagdulot ito ng isang partikular na antas ng krisis sa pagtatanggol sa hangganan ng ating Zia. Matigas na sabi ni Tan Jiang. Napangiti si Ye Fan, B-level na organisasyon lang ito, ang iyong Dragon Tooth Troops ay B-level na organisasyon, at ang Dragon Soul mo ay isa sa ilang A-level na organisasyon. Bakit ka natatakot sa isang agila na kumakain ng unggoy? Ang problema ay kailangan nating alamin ang ugat. Kinuha ni Wang Zi ang paksa at sinabing, mayroon tayong mga taong nagtatanong sa mga agila ng unggoy, ano ang Ankh? Gayunpaman, alam lang nila na ang Ankh ay isang tiyak na gamot, ngunit hindi nila alam ang partikular na efficacy. Umaasa kami na maaari mong sabihin sa amin ang partikular na impormasyon ng Ankh, o kahit na direktang ibigay ito sa amin, kung hindi, ang iyong pag-iral ay isang nakatagong panganib sa kaligtasan para sa aming Zia Kingdom. Malinaw na sinabi ni Ye Fan, lumalabas na gusto mo ring mag-Ankh. Ngunit sa kasamaang palad, ang bagay na iyon ay chismis lamang, wala ako nito. Hinamplas ni Tan Jiang ang mesa at galit na sinabi, sophistry. Sinabi ng mga kumakain ng Monkey Eagle na nakakuha sila ng isang piraso ng impormasyon tungkol sa iyong address sa Huahai mula sa maalamat na siyentipiko sa underground world, si Ganesha, at pagkatapos ay natagpuan nila ang iyong ulo. Sige. Dahil kilala mo si Ganesha, siguradong hindi ka ordinaryong tao. Si Ganesha ay palaging isang dragon nang hindi nakikita ang katapusan. Ngayon ang kanyang buhay at kamatayan ay hindi alam. Ikaw ang huling beses na nagpakita siya, at ang taong nakipag-ugnayan sa iyo ay talagang imposibleng itago. Ang impormasyon ng nag-akusa. Ibinuka ni Ye Fan ang kanyang mga kamay at sinabing may mapaglarong tawa, sinasabi mo na hindi ka masabi, bakit ko sasabihin sa iyo? Hindi kaya ikaw ay tao? Shut up! How dare you talk nonsense? Tinitigan ni Zhao Chanshuan ang pag-ikot ng kanyang mga mata, malisyosong sinabi niya, ano sa tingin mo ngayon, bilanggo ka lang. Sleepy Dragon Pavilion, sa tingin mo isa kang tulog na dragon. Nakakaawa lang ang mga inaantok na uod. Kung hindi mo ipaliwanag ng tapat, huwag mo kaming sisihin. Ibaling mo ang iyong mukha ng walang awa. Walang pakialam na tumingin sa kanya si Ye Fan, ibalik ang iyong mukha. Paano mo ibinaling ang iyong mukha? Ako. Magsasalita pa sana si Zhao Chanshuan, ngunit napigilan ng pag-abot ni Tan Jiang ng kanyang kamay. Ye Fan, hindi mo kailangang mag-react ng masyadong marahas, mahinang sabi ni Tan Jiang, nagnenegosyo lang kami, at ang tungkulin namin ay protektahan ang kaligtasan ng Zia Kingdom, kaya kailangan naming harapin itong hindi ligtas na Ankh sa iyo. Kung tutuusin, basta kalmado ka lang at sabihin sa amin ang lahat ng nalalaman mo, hindi ka namin ipapahiya, tutal wala ka namang ginawa para sirain ang ating pambansang seguridad.
Umiling si Ye Fan at bumantong hininga, okay. Now, stop talking about these cliches. Pumunta ako dito ngayon, hindi para makipag-usap ng walang kaparirikon sa mga taong nasa ibaba mo. Gusto kong malaman ang problema ni Ankh, hindi ka sapat sa antas na ito, hayaan mo akong makipag-usap sa iyo ng seryoso. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, parehong nagbago ang mga ekspresyon ni Wang Zi at Tan Jiang, at natigilan din si Zhao Chanshuan, iniisip na si Ye Fan ay baliw. Ang marangal na tenyente general at ang mayor na general ay malalaking figure na may tunay na kapangyarihan. Kahit na makita sila sa provincial governor level, dapat bigyan sila ng 3 puntos. Ngunit si Ye Fan, talagang nagsabi na ang dalawang ito ay hindi kwalipikadong makipag-usap sa kanya. Magsalita ka ng baliw. Ang bastos na bata. Nagalit din si Wang Zi, tumawa siya at itinuro ang dalawang bituin sa kanyang balikat, at sinabing, sa tingin mo ba peke ang dalawang general na ito? Hindi pwede. Si Ye Fan ay mukhang walang magawa, ikaw ay isang general, ngunit ikaw ay isang general sa publiko. Ang tinutukoy ko ay ang iyong antas sa isyu ng seguridad ni Zia Guo. Ang iyong antas ng seguridad ay dapat na hindi hihigit sa B, tama ba? Nang marinig ito, sumimangot lahat sina Wang Zi, Tan Jiang, at iba pa. Ang tinatawag na antas ng seguridad ay ang papel at impluwensyang maaaring gampanan ng isang tao sa pambansang seguridad ng Xia Kingdom. Sa pangkalahatan, ang pinakamababa ay E at ang pinakamataas ay S, ngunit hindi ito isang nakasulat na regulasyon, ngunit ang ilang mga lihim na dibisyon ay gagawin sa loob ng bawat bansa. Simula sa pinakakaraniwang tao, ito ay E, at ang mga ordinaryong pulis, armadong pulis, at lokal na opisyal ay D. Sa itaas, ang ilang tauhan nakasangkot sa mga komersyal na lihim at siyentipikong pananaliksik na mga lihim ng mga negosyong pag-aari ng Estado, o mga opisyal ng mga espesyal na puwersa, ay C. At pagdating sa B, may ilang mga pambansang general, eksperto sa armas at iba pa. Ang mga taong ito ay maaaring magkaroon ng epekto sa personal na kaligtasan ng mga matataas na antas at malalaking tao sa bansa, kaya ito ay B. As for A, kakaunti lang ang tao. Ang mga taong ito ang nangungunang mga tao sa bansa, sila man ay mga pinuno ng opisyal o lihim na mga organisasyon, o ang mga pinuno ng mga organisasyong siyentipikong pananaliksik na may napakahusay na teknolohiya. Masasabing ang mga taong may antas ng seguridad ay lamang ang lubos na makakaunawa sa impormasyong talagang nakakaapekto sa pambansang seguridad at nagsasangkot ng diplomasya at internasyonal na seguridad. Para sa S-level, kakaunti lamang ang mga tao sa antas na ito sa buong Xia Kingdom. Kahit na hindi sila ang mga pinuno, ang kanilang kahalagahan ay maihahambing sa mga pangunahing pinuno ng kaharian ng Xia. Ang mga ganyang tao ay nakatago na sa likod ng mga eksena. Maaaring hindi magkakilala. Masasabing wala na sa pambansang antas ang mga sikretong hawak ng mga S-class character, ngunit ang mga isyu sa seguridad na maaaring maapektuhan ng buong mundo at ng lahat ng tao, tulad ng mga password ng nuclear weapons, nuclear submarine distribution at iba pang mga sikreto, paano malalaman ng napakaraming tao. Kabanata 0162 0162. Itinuro ni Ye Fan ang 3 tao na nagtatanong sa kanya sa harap niya, Tan Jiang, dapat B ka rin, kung hindi, hindi mo ako direktang makikita. Tungkol naman sa Zhao Chanshuan na ito, sa palagay ko ay mayroon lang siyang C, kung ang ganitong uri ng tao ay nakikinig hindi ba ito magdudulot ng malaking gulo pagdating sa sikreto ni Ankh. Nagkatinginan silang 3, tulad ng sinabi ni Ye Fan, 2 sa kanila ay B at ang isang C ay hindi isang taong maaaring magkaroon ng akses sa mga lihim ng Estado. Si Zhao Chanshuan ay hindi nagustuhan dahil sa pagiging masyadong mababang antas, kaya natural na hindi siya kumbinsido, at sumangot ng malamig, Ye Fan, itigil ang pagsasalita ng walang kaparirikon, anong antas ng mga tao ka, kung ikaw ay talagang napakalakas, ang Monkey Eagle ay maglalakas loob na guluhin ka. Maaaring sa kaunting impormasyon na mayroon ka, kailangan mong mag-imbita ng isang mataas na antas ng seguridad ng tao. A-level big man, makikita mo ito kung gusto mo. Sumakit ang ulo ni Ye Fan, bakit? Pakiramdam ko ay nakikipag-chin ako sa baka. Hindi ba? Hindi ikaw ang humusga, hindi sapat ang antas mo para husgahan ang katotohanan ng sinabi ko, unawain mo. Naglalaro ng chin sa baka. Ikaw. Naglakas loob kang pag-alitan kami. Naiinis si Zhao Chanshuan, hindi siya makapaghintay na agad na utusan si Ye Fan na patayin. Hoy, Kapitan Chanshuan, huwag kang matuwa, payo ni Tan Jiang. Nakita ni Zhao Chanshuan ang kanyang superior na si Tan Jiang na sumenyas, kaya kailangan niyang magpatuloy sa pagupo. Sumimangot si Tan Jiang, nag-isip ng malalim, at sinabing, Ye Fan, kung pipilitin mong makita ang isang A-level na karakter, si Commander Hao ng Jiangnan Military Region ay A-level, kung anyayahan namin siya, handa kang sabihin ang buong katotohanan. Mahiwagang ngumiti si Ye Fan, mukhang nagkamali kayo ng pagkakaintindi, wala akong sinabi mula umpisa hanggang dulo, gusto kong makakita ng mga A-level na karakter. Hindi ba? Anong ibig mong sabihin? Lalong naguluhan si Tan Jiang. Napabuntong hininga si Ye Fan, gusto kong makita ng direkta ang mga S-level executive. Nagkaroon ng patay na katahimikan sa buong Sleepy Dragon Pavilion. Sina Wang Zi, Tan Jiang, at Zhao Chanshuan ay walang imik.
Ang kahilingan ni Yefan ay napakasimple at prangka, tila lohikal. Gayunpaman, kapag iniisip mo ito ay hindi ka panipaniwala. S-klase. Iyon ay isang figure sa antas ng pinuno ng bansa, o isang superboss na kasing halaga ng pinuno, at karapat-dapat sa antas ng seguridad. Ang mga taong ito, maliban sa mga pinuno na kailangang magpakita ng kanilang mga mukha at lumabas sa mga balita, ang iba ay nakatago sa likod ng mga eksena, na nag-uutos sa lahat ng mga security guard sa Xia Kingdom. Baliw ka ba? Sino ka sa tingin mo? Malapit nang lumuwa ang mga mata ni Zhao Chanshuan, pabayaan siya, kahit si Tan Jiang at ang iba pa ay maaaring hindi makita ng madalas ang mga S-class na character na iyon. Mabigat din ang mukha ni Wang Zi at sinabing, Yefan, dapat mong sabihin ang totoo. Kung mag-aaksaya ka ng oras ng ganito, isa sa alang-alang namin ang torture para mag-confess. Hindi mo dapat gustong malaman kung paano nagsasabi ng totoo ang Monkey Eagle guys. Tama. Malamig ding sinabi ni Tan Jiang, akala ko ikaw ay isang taong marunong makipagtulungan at may utak, ngunit tila ikaw ay isang mayabang na bata. Inisip ni Yefan na ito ay katawa-tawa, at hindi niya maiwasang sabihin, lahat kayo ay may iba't ibang mga ekspresyon, kakaiba ba na gusto kong makilala ang isang S-class na karakter? Alam mo ba kung ano ang angk na sinasabi ko? Manahimik ka. Hindi tapat. Ipaliwanag mo, welcome kami. Tinapik ni Wang Zi ang mesa at sinabing may maringal na mukha. Ipinatong ni Yefan ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at maluwag na sinabi, sigurado ka ba, gagamit ka ng puwersa para lutisin ang problema? Huwag babalikan ang iyong mga salita sa oras na iyon. Nang makita ang kalmadong tingin ni Yefan, hindi man lang natatakot sa kanila, nagngangalit silang tatlo. Kung tutusin, kahit na ang impormasyon mula sa pagsisiyasat ay nagpapakita na ang lakas ni Yefan ay hindi masama, ngunit ngayon siya ay nasa Sleeping Dragon Pavilion, paano ang taong ito ay napakayabang, paano nila ito matatanggap? Balak ni Tan Jiang na bigyan ng huling pagkakataon si Yefan, at sinabing may nagtatampo na mukha, una sa lahat, hindi kami sigurado kung sino sa mga pinuno ng S-level, ito ay pinananatiling lihim. Pangalawa, kahit alam natin kung alin ang mga ito, hindi ito basta-basta pwede nating imbitahan. Maraming pag-aproba ang kailangan, at dapat mayroong sapat na mga dahilan at ebidensya para anyayahan silang pumunta. Ang iyong kahilingan ay ganap na hindi makatwiran, at hindi namin matugunan ang iyong kahilingan. Ngumiti si Yefan ng maluwag. Naiintindihan ko kapag sinabi mo ito, talagang hindi ka kwalipikado na makilala ang mga tao sa ganoong antas. Well, hindi mo kailangang maghanap ng iba, sa pagkakaalam ko, sa loob ng Dragon Soul Organization. Dapat mayroong 2 o 3 S-class na antas ng seguridad na tao. Pagkarinig nito, parehong kinabahan sina Tan Jiang at Zhao Chanshuan. Talagang 2 o 3 tao ang nasa kaluluwa ng dragon, at malamang na sila ay mga S-rank na character, ngunit ang tanong, paano nalaman ni Yefan? Inalagaan ni Yefan ang kanyang sarili sa malalim na pag-iisip, iyon. Ano ang tawag dito? Oo nga pala, maaari mong tawagan ang strategist, walang nangangailangan ito. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, sina Tan Jiang at Zhao Chanshuan ay parehong namutla, at si Wang Zi ay nagulat din sa kanyang mukha. Military. Kilala mo ang sarhento? Malakas na tanong ni Tan Jiang na nagtataka. Kakaibang sinabi ni Wang Zi, Older Tan, sino ang military advisor? Sinabi ni Tan Jiang, ito ay si General Xi Lin Yuan. Siya ang think tank ng ating Dragon Soul, kaya siya ay binansagan ng Military Division, ngunit kakaunti ang mga tagalabas na nakakaalam na ang Military Division din ang aking direktang superior. General Xi. Agad na nagpakita ng paggalang si Wang Zi, hindi nakakagulat na, ang mga salita ni General Xi ay talagang karapat-dapat sa pangalan ng isang militar na tagapayo. Bilang utak ng Dragon Soul, ang military advisor na si Xi Lin Yuan ay natural na nakalantad sa lahat ng mga lihim ng Dragon Soul, kabilang ang iba't ibang pambansang kaganapan, at siya ay magiging kasangkot. Sa makatuwid, ang kanyang antas ng seguridad ay karapat-dapat S. Ngunit ang isang behind-the-scenes na military master ng Dragon Soul, na malalaman ni Yefan tungkol dito, na walang alinlangan na nagpagulo sa 3 taong naroroon. Sina Tan Jiang at Zhao Chanshuan ay parehong may napakakomplikadong ekspresyon. Kung talagang kilala ni Yefan si Xi Lin Yuan, hindi sila makakapagbigay ng opinyon ng pribado. Ngunit kung ang relasyon kay Xi Lin Yuan ay hindi masyadong malaki, at nakilala lang nila si Xi Lin Yuan ng hindi sinasadya, kung tatawagan nila si Xi Lin Yuan, hindi ba nila gagawing hindi nasisiyahan ng opisyal ng militar? Paano mo mapapatunayan na kilala ka ng tagapayo? Bakit pinupuntahan ka ng tagapayo? Maingat na tanong ni Tan Jiang. Mahinahong sinabi ni Yefan, kung hindi siya dumating, maaari mong sabihin na gusto siyang makita ni Murphy, at dapat niyang maunawaan. Murphy. Natarante sina Tan Jiang, Wang Zi, at Zhao Chanshuan. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng pangalan ng dayuhan na ito. Masyadong tamad si Yefan na magpaliwanag, kung gusto mong pumunta, bilasin mo, matutulog muna ako at magpapahinga. Pagkatapos noon, diretsyong bumaba si Yefan sa stool, humiga sa malamig na lupa na nakatalikod, at nagsimulang matulog ng mahimbing.
Ayon sa kanyang pagsasaalang-alang, ang strategist ay tiyak na hindi malapit sa Huahay, karamihan sa kanila ay nasa kabisera. Sumakay man sila agad ng eroplano, aabutin ng halos 2 oras, para umidlip muna siya. Nang makitang si Yefan ay nakahiga at natutulog sa Sleepy Dragon Pavilion, ang 3 interrogator ay tumitig sa kanya at walang magawa. Hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-dalos hanggang sa malaman nila ang relasyon ni Yefan at ng tagapayo. Makikipag-ugnayan ako sa military advisor ngayon, at maaari kang magpadala ng isang tao upang bantayan siya, sabi ni Tan Jiang. Halika na. Hindi na kailangang tumunganga. Posible kayang makakalabas pa rin siya sa Sleepy Dragon Pavilion. Mas importanteng makipag-ugnayan sa military advisor. Sabi ni Wang Zi. Tama si Tan Jiang nang naisip niya ito, at agad na tumakbo palabas. Kabanata 0163 Pagkasira. 0163 Taglagas. Ay mataas at presko, at ang malamig na simoy ng hangin ay umiihip sa mga burol kung saan lumilipad ang mga dilaw na pahina. Sa isang maliit na pavilion sa gilid ng bundok sa hilagang bahagi ng kabisera, mayroong isang lalaki at isang babae na may itim at puting mga bata. Ang lalaki ay nakasuot ng kulay abong jacket, brown na pantalon, nakatiklop na leather na sapatos, itim na buhok na 3 hanggang 7 puntos, payak na hitsura, isang pares lamang ng mga mata, siya ay mukhang matalino at malalim, at ang buong tao ay nagpakita ng isang bukas na hangin, medyo eleganteng. Ang babae sa kabilang panig ay mukhang napakaliwanag at nakasisilaw. Ang mahabang itim na buhok ay parang talon, nagliliyab sa hangin, at nakatali lang ng pulang laso. Isang hindi karaniwan, may kantab at pinong mukha na may mga buto ng melon, ang mga tampok ng mukha ay tila maingat na iginuhit ng pintor, na puno ng klasikal na alindog ng isang oriental na babae. Sa ilalim ng red-breasted trench coat, may 2 payat na guya na ipinanganak na puti, na may maapoy na pulang sapatos na katad na may mataas na takong, ang buong tao ay parang pulang rosas na namumukadkad sa burol, mislan at banal. Miss Xiao, ang iyong malaking dragon ay hindi makakatakas. Nanalo pa rin ako sa larong ito. Ang iyong mga kasanayan sa chess ay bumuti nitong mga nakaraang araw, ngunit tila mahirap talunin ako. Kinuha ng lalaki ang isang Kat-Anji tanging purple sand teapot sa tabi niya at humigop ng tsaa na may masamang tingin sa kanyang mukha. Mukha. Nakatitig sa chessboard ang dilag na nakasuot ng pula, nag-iisip ng mabuti, malamig ang mukha, at hindi niya sinasadyang sumuko. Sa sandaling ito, may tumawag sa cellphone ng lalaki. Inilabas ng lalaki ang isang espesyal na ginawang itim na mobile phone, kinuha ito at direktang sinabi, magsalita. Guro, ako si Tan Jiang. Huwag magsalita ng walang kaparirikan, pumunta sa punto. Ang tila ordinaryong manlalaro ng chess na ito ay isa sa mga pangunahing karakter ng Dragon Soul. Mula nang itatag ang kaharian ng Xia, kakaunti lamang ang mga henyong militar na na-promote bilang mga general bago ang edad na 30. Ganito, may isang sospek na nagngangalang Yefan, sinabi niya na kailangan niyang makita ang isang taong may antas ng seguridad na S-level bago siya handang sabihin ang partikular na sitwasyon ng kaso, at pinangalanan din niya ito upang makita ang tagapayo ng militar. Oh, ikaw Fan. Saglit na nag-isip si Xi Linyuan, hindi ko kilala ang taong ito, magagawa mo ito sa iyong sarili, huwag magsumbong sa akin ng anumang bagay na magulo. Nang malapit na siyang ibaba ang tawag, si Tan Jiang doon ay agad na nagsalita muli pagkatapos ng isang pangungusap, gusto kang makita ni Murphy. Agad na natigil ang ekspresyon ni Xi Linyuan, at ang babaeng nakapula sa tapat ay tumingin sa kanya. Ikaw, anong sabi mo? Muling maingat na sinabi ni Tan Jiang, sabi ni Yefan, mo. Gusto kang makita ni Murphy. Huminga ng malalim si Xi Linyuan at sinabing, maghintay ka dyan, huwag mong guluhin ang lalaking iyon na nagngangalang Yefan, pupunta ako doon sa loob ng 2.5 oras. Guro, kilala mo ba talaga si Yefan? Nagtatakang tanong ni Tan Jiang. Hindi ko alam kung sino siya. Pero kailangan kong makita ang taong ito, sabi ni Xi Linyuan, at ibinaba ang telepono. Itinaas niya ang kanyang ulo, tumingin sa babaeng nakapula, at nahihiya ng ngumiti, Miss Xiao, pupunta ako sa Huahay, nagmamadali ako, gusto mo bang sumama sa akin? Umiling ang babaeng nakapula at hindi nagsalita. Ngunit hindi ako maaaring makipaglaro sa iyo ng chess. Hindi ka ba naiinip? Siguro makakakilala ka ng mga kawili-wiling tao sa pagkakataong ito, mapang-akit na sabi ni Xi Linyuan. Umiling-iling pa ang babaeng nakapula, tumayo siya, at biglang nabitawan ang chess piece. Natalo ako, ang boses ng babae ay kasing linaw ng bukal sa bundok. Nang marinig ito ni Xi Linyuan, biglang uminit ang kanyang ulo, at nagmamadaling inabot niya ang kanyang purple sand teapot. Gayunpaman, mabagal pa rin siyang sumagot. Ubu. Tanging isang tunog ng paglusob sa hangin ang narinig, at ang babaeng nakapula ay pinitik ang kanyang gitnang daliri gamit ang kanyang kaliwang kamay, at isang pulang-pula, parang apoy na daloy ng hangin ang tumama sa purple sand teapot. Ang purple sand teapot ay talagang nasunog, na napapalibutan ng isang masa ng apoy. Bumili ako ng bagong tsarera. Nadurog ang puso ni Xi Linyuan, tinuro ang babaeng nakapula at nagmura, Xiao Ziner, anong uri ng aso ang hindi makakapagpabago sa problema mo sa pagkain ng tae? Kapag natalo ka, sisirain mo ito.
Ilang taon ka na? Ang mahogany coffee table na sinunog mo noong nakaraan ay nagkakahalaga sa akin ng 200,000 yuan para sa tea house na yun. Ito ay 200,000 yuan. Hindi pa rin ako binabayaran ng organisasyon. Wala ka pang ang teapot para sa akin ngayon, let go. Si Xiao Ziner ay walang pakialam sa kanya, naiwan lamang ang mga salitang, laban sa ibang araw, tumalikod at lumipad. Ang kanyang anyo ay parang pulang kidlat, ilang bumangon at bumagsak, at sa isang kisap mata, naakyat na niya ang 2 o 3 burol at nawala ng walang bakas. Nakita ni Exi Lin Yuan na ang kanyang purple sand teapot ay nasunog at naging bola ng itim, at napakainit nito kaya hindi niya ito makuha, kaya napabuntong hininga na lamang siya ng walang luha. Kung hindi kita matalo, hindi kita makikipaglaro ng chess, isang mapanirang baliw. Ano? Malas. Pagkatapos sabihin iyon, nagsagawa rin si Exi Lin Yuan ng magaan na trabaho, tulad ng isang ibon mula sa bundok, na mabilis na dumausdas pababa. Dalawang pagkaraan ng maraming oras, si Huahai ay nakulong sa labas ng Dragon Pavilion. Tagapayo, General Exi. Tumakbo sina Tan Jiang at Wang Zi at tumakbo papunta kay Exi Lin Yuan, nakangiti ng papuri. Para naman kay Zhao Chanshuan at sa iba pang mga tagalongya, nang makita ang nangungunang 3 sa Dragon Soul, hindi man lang sila nagkaroon ng lakas ng loob na tumangala, kaya tahimik lang silang tumayo sa likuran. Bakit ka biglang dumating, military advisor? Dapat kaming pumunta sa pinto para salubungin ka, masiglang sabi ni Tan Jiang. Walang oras si Exi Lin Yuan para batiin sila. Mabilis siyang bumaba ng eroplano at sinabing, nasaan ang lalaking iyon na nagngangalang Ye Fan? Nasa Sleeping Dragon Pavilion. Sabi ni Wang Zi. Ano? Ikinulong mo siya sa Sleeping Dragon Pavilion. Sumikip ang mukha ni Exi Lin Yuan, at medyo hindi mapalagay ang kanyang sinabi, hindi ba siya lumaban? Tinapik ni Wang Zi ang kanyang dibdib at tiniyak, General Exi, kahit na lumaban siya, wala itong silbi. Alam mo ang lakas ng Dragon Pavilion. Okay lang na pasabugan ng isang normal na conventional missile, at maaaring hindi makalusot ang mabibigat na tangke. Malakas din ang resistensya ni Chi, ano ang silbi ng paglaban kung mag-isa siya? May utak ka ba? Nagtatanong ba ako tungkol sa kaligtasan mo? Saway ni Exi Lin Yuan. Lumiit si Wang Zi at nag-aalalang nagtanong, hindi. Hindi ba ito isang katanungan tungkol sa kaligtasan? Kahit na ang kanyang ranggo ay lohikal na mas mataas kaysa kay Exi Lin Yuan, ang katayuan ng Dragon Soul Organization ay hindi masusukat sa ordinaryong ranggo. Wala sa 10 Wang Zi ang mahalaga kay Exi Lin Yuan, kaya sa harap ni Exi Lin Yuan, si Wang Zi, ang commander ng hukbo, ay hindi nang ahas na magkaroon ng kahit katiting na init ng ulo. Si Exi Lin Yuan ay masyadong tamad na magpaliwanag, at nagmamadali siyang pumunta sa inaantok na Dragon Pavilion. Nang makita niya ang lalaki na nakahandusay sa lupa sa inaantok na Dragon Pavilion, ang lalaki ay tila nanlamig doon sa isang iglap, at ang kanyang mga mata ay tirek na hindi na makagalaw. Naging mabigat at hindi matatag ang paghinga ni Exi Lin Yuan dahil sa relasyon ni Ye Fan, na kadalasang imposible para sa isang sinaunang martial artist. Master, siya si Ye Fan, sumunod si Tan Jiang at Bam Ulong. Sa katunayan, nang makita ang ekspresyon ni Exi Lin Yuan, alam na nila na ang strategist ay dapat nakilala si Ye Fan, at tila ang relasyon ay hindi pangkaraniwan. Sino, nagmungkahi na ikulong siya? Malamig at mababa ang boses ni Exi Lin Yuan. Nagkatinginan sina Wang Zi at Tan Jiang, hindi sila ang nakahuli ng mga tao, kaya napatingin silang lahat kay Zhao Chanshuan sa likod na hanay. Kabanata 0164 Sleepy Dragon 0164. Sa pagkakataong ito, naging kulay abo ang mukha ni Zhao Chanshuan. Magulat sa tagapayo ng militar, ako ito. Alam ni Zhao Chanshuan na walang silbi ang hindi kilalanin ang account sa oras na ito, kaya kinailangan niyang kumagat ng bala at sinabi sa nanginginig na boses, dahil ang Ye Fan na ito ay may posibilidad na maging marahas, at imposibleng patayin siya. Binata, nag-aalala kami na lalaban siya, kaya kami. Hindi na kailangang ipaliwanag. Iniunat ni Exi Lin Yuan ang kanyang kamay upang Senador Yason siyang tumigil sa pagsasalita, pagkatapos ay tumingin sa kanya ng malamig at sinabing, Zhao Chanshuan, kung tama ang pagkakaalala ko, ikaw si Feng ang pangalawang young master ng pamilya Zhao. Nang marinig ang pangalang ito, agad na namula ang mukha ni Zhao Chanshuan, buong pagmamalaki niyang itinaas ang kanyang dibdib, at sinabing, oo, strategist, ang lolo ko ay si Zhao Shangkang, at ako ang pangalawang panganay sa 3 henerasyon ng pamilya. Ang 5 sikat na sekta ng kaharian ng Xia, ang mga direktang inapo ng pamilya Zhao na nagbuklod sa lungsod, hindi ko alam kung may pakinabang ang pagkakakilanlan na ito, sumasakit ang ulo ni Exi Lin Yuan. Si Zhao Chanshuan ay medyo naguguluhan. Paano magiging walang silbi ang pagkakakilanlan ng pamilya Zhao, isa sa 5 sikat na pamilya sa marangal na kaharian ng Xia, at ang pangalawang young master ng pamilya Zhao? Kung hindi dahil sa status na ito, maaari ba siyang, isang major, maupo kasama sina Wang Zi at Tan Jiang at tanungin si Ye Fan? Master, nagtanong ka tungkol sa background ng pamilya ko. May kaugnayan din ba ang kasong ito sa pamilya naming Zhao? Hulaan ni Zhao Chanshuan. Ngunit umiling si Exi Lin Yuan at sinabing, ang isang patay na kabayo ay isang buhay na doktor ng kabayo. Maaari kang tumawag sa bahay.
Pinakamabuting ipaalam sa iyong lolo Zhao Lao ang tungkol sa sitwasyon dito. Maaaring siya ay pumunta sa harap upang maging ligtas. Let me contact my lolo. Anong nangyari? Nagtaka si Zhao Chanshuan. Si Wang Zi at Tan Jiang sa gilid ay naguguluhan din. Counselor, ilang taon nang nagretiro si Mr. Zhao, at matagal na niya itong pinayagang lumabas ng bundok. Seryoso ba ang kasong ito? Si Zhao Shangkang ang pinuno ng pamilya Zhao. Siya ay nasa politika sa loob ng maraming taon at may mga koneksyon sa Zia. Hindi na kailangang sabihin, lahat sila ay nabigla. Napakaraming magagaling na tao ang kinasasangkutan ng kaso ng Wan Yefan. Ngumisi si Exi Lin Yuan, ano pa ang maaaring mangyari? Siyempre, ito ay upang mailigtas ang iyong munting buhay hanggat maaari. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang buong pagkatao ni Zhao Chanshuan ay natigilan, pinigilan din ni Wang Zi at Tan Jiang. June. Military Advisor. Ano bang nagawa kong mali? Gusto mo ba akong parusahan? Tanong ni Zhao Chanshuan na may malungkot na mukha. Hinaway-kaway ni Exi Lin Yuan ang kanyang kamay at sinabing, hindi naman sa gusto kitang parusahan, hinihintay ko lang na lumabas si Yefan. Kung gusto kanyang patayin, hindi ko ito mapipigilan. Maaari ka lang humingi ng karagdagang pagpapala. Sa sandaling marinig ito ni Zhao Chanshuan, ang malamig na hangin ay sumabog mula sa kanyang mga talampakan, na nagpalamig sa kanyang mga kamay at paa sa takot. Yefan, wala ba siya sa loob? Palabasin ba natin siya? Nagtataka si Wang Zi. Oo, strategist, hindi mo ba iniisip ito? Siya ay may sikreto tungkol sa Ankh, na tila pinahahalagahan ng ilang mga organisasyon sa ibang bansa, sabi ni Tan Jiang. Medyo napahiya si Zhao Chanshuan, guro, nandoon si Yefan, at hindi siya makalabas. Kahit na mas magaling siya sa akin, maaaring hindi niya ako mapatay. Ito ang ating teritoryo. Huminga ng mahina si Exi Lin Yuan, nang may sasabihin pa sana siya. Ngunit nakita niya si Yefan sa selda, bumangon na sa lupa. Umunat si Yefan, isang carp ang tumalikod at komportableng ginalaw ang kanyang mga kalamnan. Sa isang sulyap, nagkataon na nakasalubong nito ang mga mata ni Exi Lin Yuan. May buntong hininga at nose-to-hack ng ngiti sa gilid ng bibig ni Yefan, at kumaway siya kay Exi Lin Yuan. Si Exi Lin Yuan ay mayroon ding ilang pulang mata, na parang nakita niya ang kanyang kapatid na matagal nang nawala, nanginginig ang kanyang mga kamay sa pananabik. Bilasan mo at buksan mo ang pinto. Pakiusap lumabas siya. Malakas na utos ni Exi Lin Yuan. Ang isang grupo ng mga sundalo ay nag-alinlangan kung pakakawalan ba si Yefan, pagkatapos ng lahat, ito ay paulit-ulit na pagkakasala. Gayunpaman, natigilan silang lahat sa sumunod na eksena. Si Yefan ay talagang humakbang at naglakad patungo sa kanila. Anong ginagawa niya? Baliw ba siya? Hindi niya makakalimutan na nasa Trap Dragon Pavilion siya. Nakita ng lahat na si Yefan ay tila hindi nakakita ng higit sa isang dosenang layer ng bulletproof at explosion-proof superstructure sa kanyang harapan. Malakas na tempered glass, ang mga yabag ay papalapit sa kanila ng madali. Mr. Ye, huwag kang impulsive. Papaalisin ka namin. Naramdaman na ni Tan Jiang na si Yefan ay matandang kakilala ni Exi Lin Yuan, kaya ayaw niyang masugitan si Yefan, kaya dali-dali niyang hinimok ang mga sundalo na buksan ang pinto. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bago tumakbo ang kawal na nagbukas ng pinto, nakarinig siya ng malakas na ingay. Bang! Parang lindol, tila nang inig ang buong Sleeping Dragon Pavilion. Si Yefan lang ang nakita ko sa harap niya, at hindi ko alam kung anong bahagi niya ang dumampi sa unang glass barrier, at ang barrier ay kasing basag ng papel, at diretso itong nabasag. Ang mas lalong hindi makapaniwala sa lahat ay lalabas pa rin si Yefan. Napakaamo ng kanyang mga hakbang, hindi nagmamadali o tumatakbo, parang isang masayang paglalakad. Pagdating niya sa pangalawang hadlang, unang dumampi ang mga daliri ni Yefan sa salamin. Bang! Nagkaroon ng isa pang pagkabigla, at ang harang ay pumutok din, at pagkatapos ay pumutok, na naging isang lupa ng glass slug. Si Yefan ay lumabas ng walang harang, gamit ang kanyang mga daliri sa paa, tuhod, dalawang kamay, kahit saang bahagi niya hinawakan, basta't hinawakan niya ang salamin, ang mataas na lakas ng pagsabog na salamin ay mababasag tulad ng mga peking produkto. Sa tuwing binabasag ni Yefan ang baso, tumitikip ang puso ng lahat, parang may pumipilipit sa kanilang puso. Anong uri ng mapang-epong pakiramdam ito, tulad ng isang hindi mapaglabanan na higanteng espiritong Diyos, na sinisira ang mga pader ng lungsod na itinayo ng mga mortal, at gustong year-okon ang dignidad ng bawat mortal. Commander Wang, hindi mo ba sinabi na ang basong ito ay hindi kayang basagin ng mga missile? Sa sobrang takot ni Zhao Chanshuan ay naging asul ang kanyang mukha. Hindi, imposible, imposible. Hindi ito matanggap ni Wang Zi. Gumastos sila ng malaking halaga para itayo ang Sleepy Dragon Pavilion, na masisira ng katawan ni Yefan. Dati, paulit-ulit nilang sinasabi na hindi makalabas si Yefan mula sa loob, ngunit ngayon, ang kanilang mga mukha ay sinampal ng mainit ni Yefan, at sila ay nahihiya. Nagalit si Wang Zi, kumuha ng rifle mula sa sundalong nasa tabi niya, at binaril ang isang salamin na lumalaban sa pagsabog. Ang lahat ng mga bala ay nag-swipe at tumalbog, walang iniwang bakas, at hindi maaaring maging sanhi ng pinsala sa salamin.
Sa pagkakataong ito, nang ang lahat ay tumingin kay Ye Fan, mas parang nakakita ng multo. Hindi na kailangang subukan, walang mali sa nakakulong na Dragon Pavilion na ito, hindi dahil ang salamin na ginagamit mo ay marupok, ngunit napakalakas niya, napabuntong hininga si Exilin Yuan, nakahinga siya ng maluwag, ngunit may bakas ng paghanga sa kanyang mga mata. Nabasag ang salamin, hindi nasaktan si Ye Fan. Nang lumakad si Ye Fan sa harap ng karamihan, na may normal na ekspresyon, kumuha siya ng sigarilyo, at pagkatapos ay kumuha ng lighter. Nang magsisindi na sana siya ng sigarilyo, nalaman niyang wala ng gasolina ang lighter, kaya nakangiti lang si Ye Fan sa ilang tao sa paligid niya. Hoy, may sunog ba? Nang makitang tulala ang lahat na nakatingin sa kanya, napakunot ang noo ni Ye Fan, para saan? Hindi ba't ilang piraso lang ng salamin ang nabasag, nakakainis ba para sa pera? Walang magawang lumingon si Exilin Yuan at sinabing, bakit nakatayo kayong lahat dyan? Hindi mo ba narinig? Kung sino ang nagdala ng lighter, dalhin mo. Nagmamadaling kinuha ni Wang Zi ang lighter, iniabot ito, at sinindihan ito para kay Ye Fan mismo. Si Ye Fan ay hindi magalang, at direktang kinuha ang lighter ni Wang Zi, at ang huli ay hindi nang ahas na magsalita. Nagsindi ng sigarilyo si Ye Fan, humigop ng ambon, at tinapik si Exilin Yuan. Sa balikat na masayang, ikaw bata, okay ka na, nakapag-asawa ka na ba? Tingnan mo ang eksenang ito. Ano ang pakiramdam na ang marangal na tagapayo ng militar ay naging isang nakababatang kapatid sa harap ni Ye Fan? 0165. Si Exilin Yuan ay medyo tapat na ngumiti, kung ikakasal ka, bakit kailangan mong sabihin sa iyo, kung hindi ka pupunta para sa wedding wine, how dare I get married? Ay, totoo yan, magnanakaw ka, kung hindi na ihatid ang pulang sobre ko, malamang nag-aatubili kang magpakasal. Tumawa si Ye Fan. Ngumiti din si Exilin Yuan at nagkibit balikat, ang kanyang mga mata na puno ng emosyon at nostalgia para sa mga pagbabago ng buhay, at ang kagalakan ng muling pagsasama pagkatapos ng mahabang pagkawala. Sinulyapan ni Ye Fan ang ibang mga tao na naruroon, at nakita nilang lahat sila ay natigilan at hindi nang ahas na magpahangin, at alam na sila ay natakot sa larawan nilang naglalakad palabas. Natrap mo ang Dragon Pavilion, mabuti pang huwag mo nang ayusin. Mabuti pang magsapan ng mga bulaklak at halaman. Ang tanging bagay na maaari mong matrap ay dapat na mga insekto. Kung dragon, hindi ka matrap, understand? Tanong ni Ye Fan na may mapaglarong ngiti. Ming, naiintindihan. Ngumiti si Wang Zi ng alanganin. Sa katunayan, pagkatapos na sirain ni Ye Fan ng ganito, wala na silang kumpiyansa na itayo ito muli. Tumingin muli si Ye Fan kay Zhao Chanshuan, hamay-hit ng sigarilyo, at nagtanong, alam mo ba kung anong pagkakamali ang ginawa mo ngayon? Nang inag ang buong katawan ni Zhao Chanshuan, at kahit na hindi siya kumbinsido at hindi komportable, kailangan niyang iyuko ang kanyang ulo at aminin ang kanyang pagkakamali, ako. Hindi na sana kita hinuli, pasensya na, Mr. Ye. Hindi. Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay at sinabing, inaresto mo ako dahil nakakita ka ng ilang ebidensya, tama ang pagpapatupad ng batas, arestuhin mo ako, naiintindihan ko rin. Ako yun ngayon lang, hindi kita gaanong iginalang, nagngagat ang mga ngipin ni Zhao Chanshuan, hindi pa rin niya naiintindihan kung sino si Ye Fan, bakit siya magiging mapagpakumbaba. Ngunit umiling pa rin si Ye Fan at sinabing, nagkakamali ka. Sa katunayan, hindi ako nag-iingat, pwede ka lang, at wala akong pakialam. Si Zhao Chanshuan ay medyo nalilito, kaya ano ang kanyang ginawang mali? Napabuntong hininga si Ye Fan at sinabing, kasalanan mo ito, hindi ka dapat pumunta sa orphanage at arestuhin ako ng may kagalakan. Mayroong isang grupo ng mga maliliit na bata, lalo na ang mga nasa welfare institutions, ang kanilang mga puso ay mas madaling mapuko. Isipin mo na lang, isang tiyuhin na madalas na bumisita sa kanila at nakikipaglaro sa kanila ay biglang inihatid ng mga opisyal at sundalo. Ano na lang ang iisipin ng mga batang iyon? Ang iyong diskarte ay malamang na mag-iwan ng ilang mga anino sa kanilang pagkabata. Kailan? Narinig ni Zhao Chanshuan na ito ang dahilan, hindi niya ito pinansin. Ano ang iniisip ng isang grupo ng mga ligaw na bata? Wala siyang kinalaman, ngunit nagkunwari siyang, oo, tinuruan ako. Ngumisi si Ye Fan, sa puso mo, wala kang pakialam. Kumbinsido, bakit, mababa ang tingin sa mga batang walang ama o ina. Nang maramdamang lumalamig ang ekspresyon ni Ye Fan, bumaba ang isang alon ng pamimilit, at nanginginig si Zhao Chanshuan. Ako, hindi. Ayoko talaga. Si Zhao Chanshuan ay nagmamadaling humingi ng awa. Pinaalalahanan siya ni Exilin Yuan, siya ang pangalawang young master ng pamilya Zhao sa Fengcheng. Tumango si Ye Fan. Gintong medalya. Gusto mo talaga siyang patayin? Tanong ni Exilin Yuan na may halong problema. Hindi. Nagkamali ako. Mr. Ye, hayaan mo na lang ako. This time. Sa sobrang takot ni Zhao Chanshuan ay napaluhod siya. Napagtanto niya ang kabigatan ng sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, ang tagapayo ng militar na si Exilin Yuan ay hindi makapagsalita ng walang kaparirikon. Siguradong pinatay siya ni Ye Fan, kaya hiniling niya sa kanya na makipag-ugnayan kay Zhao Shangkang. Gayunpaman, ngayon siya bago siya nagkaroon ng oras na makipag-ugnayan sa kanyang lolo,
paano niya ito matatanggap kung namatay siya nang hindi maipaliwanag? Tumingin si Ye Fan kay Zhao Chanshuan, na kamakaway sa kanyang buntot at humihingi ng awa, at nakangiting sinabi, ang pagpatay sa iyo ay magmumukha akong masyadong bullying. Bumangon ka, huwag mong problemahin si Shu Lingshan sa hinaharap, pakakawalan kita. Gamaan ang loob ni Zhao Chanshuan nang marinig niya ito, para kay Shu Lingshan, maaari lang niyang isantabi ito sa ngayon. Oo, salamat Mr. Ye sa iyong kabaitan. Nakaramdam ng labis na hinanakit si Zhao Chanshuan sa kanyang puso, ngunit hindi siya nang ahas na ipahayag ito. Alam din ni Ye Fan na ang ganitong uri ng tao ay dapat nagalit sa kanya. Gayunpaman, ang pamilya Zhao na nagbuklod sa lungsod ay isa sa 5 sikat na pamilya. Ang pagpatay kay Zhao Chanshuan at ang pananakit sa buong pamilya Zhao ay labis na problema at hindi ito katumbas ng halaga. Ang pangunahing punto, si Xi Lin Yuan, ay naruroon din. Ang pagpatay kay Zhao Chanshuan sa harap niya ay malamang na makakaapekto rin kay Xi Lin Yuan. Kinilala siya ni Xi Lin Yuan bilang isang kapatid, kaya kung gusto niyang patayin si Zhao Chanshuan, hindi siya pipigilan ni Xi Lin Yuan, ngunit hindi makalayo si Ye Fan dahil lang sa tapat ang kanyang kapatid, halos sapat na iyon. Lumabas kayong lahat, may kakausapin kaming pribado ni Mr. Ye, at walang sinuman ang pinapayagang lumapit dito. Ikan-away ni Xi Lin Yuan ang kanyang kamay. Si Wang Zi at Tan Jiang ay kumuha ng mga order at iniwan ang Sleeping Dragon Pavilion kasama ang mga sarhento. Sa malaking espasyo, si Ye Fan na lang ang natitira. Sa sandaling umalis si Xi Lin Yuan at ang iba pa, lumuhad sila sa isang tuhod at sumigaw ng magalang at tuwang-tuwa, "My Prince!" Dali-dali siyang tinulungan ni Ye Fan at masayang sinabi, "Ayos lang, kapatid ko, bakit ka nakikipag-usap sa ibang tao?" Isang birtod, hindi ko ito nakita sa loob ng 5 o 6 na taon, ngunit ang pagkilos na ito ay napakahusay. Naalala ko na hindi namin gusto ang set na ito sa simula, bakit mo nakuha ang problemang ito? Posible bang may ganitong panuntunan din ang kaluluwa ni Jackie Chan? Walang sinuman sa buong Xia Kingdom ang makakapagpaluhod sa akin, at natural na walang sinuman sa Dragon Soul. Ang aking pagluhod ay mula sa kaibuturan ng aking puso, at iginagalang kita, boss. Sabi ni Xi Lin Yuan na may tame time ng ngiti. Tulad ng inaasahan sa aming think tank strategist, Mephistopheles, mas nakakabigay puri ka kaysa sa mga tanga ni Maman, natatawang sabi ni Ye Fan. Natatakot ako na hindi akalain ni Tan Jiang at ng ilang tao na ang tinatawag na Murphy ay hindi pangalan ni Ye Fan, ngunit ang pangalan ni Xi Lin Yuan noong siya ay nasa ibang bansa. To be honest, I heard that you retired 2 years ago, at nawala ka ng walang bakas, kaya hinala ko na bumalik ka na sa Xia Kingdom, kaya pagdating ko lang, hinulaan ko kung ikaw yun, at talagang natuwa ako nang makita ka. Taos-pusong sabi ni Xi Lin Yuan. Tinapakan ni Ye Fan ang upos ng sigarilyo, at humihingi ng paumanhin, sa totoo lang. Noong unang taon na bumalik ako sa Xia, iniisip kong makita ka. Tutal, ikaw at ako ay taga Xia. Alam mo rin na mula noong ako ay nagretiro, gusto kong mamuhay ng payapa hanggat maaari bilang isang ordinaryong tao, kaya hindi ako pumunta sa iyo. Naiintindihan ko, boss, hindi mo kailangang isipin ito, ngunit. Tumingin sa kanya si Xi Lin Yuan na may pagdududa. Ye Fan, boss, bakit pakiramdam ko malaki ang pinagbago mo? Nung lumabas ka ngayon, parang wala kang silbi. Nakangiting sabi ni Ye Fan, syempre hindi ako gumagamit ng nakakainis na enerhiya. Nasira ko ang lakas ng loob ko. Saan ako kukuha ng nakakagalit na enerhiya? Ano? Tapos tinamaan ka talaga sa laman mo. Gulat na bulalas ni Xi Lin Yuan. Nalilito. Sinabi ni Ye Fan, huwag mo na itong isipin, binago ko lang muli ang paraan ng paglilinang, hindi mo kailangang mag-alala ng labis tungkol dito. Namangha si Xi Lin Yuan, boss, ikaw ay talagang isang henyo. Recultivation, mayroon kang napakalakas na lakas sa lalong madaling panahon, imposibleng mabuhay kaming mga ordinaryong tao. Napakurap si Ye Fan, paano pa ako magiging boss ng mga bastard mo, wala sa kanila ang mga karakter na walang pag-aalala. Napangiti si Xi Lin Yuan na nahihiya, boss, sa tingin ko mas responsable ako. Kung hindi ako babalik sa Xia, hindi ako magkikigulo sa Dragon Soul. Halika, pagkatapos bumalik sa China sa loob ng 5 taon, pumasok sa Dragon Soul sa 1 taon, naging military advisor sa loob ng 3 taon, at naging pinakabatang general ng Xia Kingdom, marami kang limelight, makitid na sabi ni Ye Fan. Ang aking mga tagumpay ay hindi maihahambing sa iyong amo, kaya't huwag mo akong pagtawanan. At ang mga nagawa ng iba pang mga kapatid ay mas malakas lamang kaysa sa akin, sabi ni Xi Lin Yuan. Kapag naisip ito ni Ye Fan, tila may katuturan ito. Dahil pinayagan silang maging independent, lalong naging tigre ang magkapatid, na ikinahiya ng kanyang amo, na parabang hinarang niya ang mga lalaking ito noon pa. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.